Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagsusustine ng sanitasyon sa Mountain Province, nais makamit ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng programang Zero Open Defecation. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa balita. Nagiwaras iti libre nga inidoro ti provincial government ti Mountain Province iti sangapulo munisipalidad tapno masustinar ti Zero Open Defecation wenno ZOD dito'y probinsya. Sigon iti Provincial Health Office wenno PHO nasurok magasot a plastic toilet bowls ti inwaras da. Ti programa ket maitutop iti Administrative Order 2010-2021 ti Department of Health tapno maragpat ti 100% as COD status dagiti munisipalidad ken ti Universal access to safe and adequate sanitary facilities no 2028. Inbagapay ti PHO abase iti report 94% iti kabuklan ang nasurok 30 ket 8,000 a pagtaengan iti probinsya ti addaan iti sanitary facility. Naibagapay ti PHO ti pakdaar ni Provincial Health Officer Annie Claire Pecas nga tirugit ken poor sanitation kat pagtaudan ti adu aparikot iti aglawlaw ken salunat. In paganat katmat ni Sangguniang Palalawigan Health Committee Chair Joshua Fronda ti kinaimportansya ti sanitasyon iti tunggal pagtaengan tapno mapagtalinaed ti kinasalunat ti komunidad. Narpos na DZRA Bontoc saon ang Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Samantala, 15,000 metriko toneladang asin target ma-produce ng lalawigan ng Pangasinan hanggang sa ikalawang quarter ng taong 2024. Magbabalita si Verna Beltran ng RP Dagupan. Target na luyag na Pangasinan na makapan-ani na 15,000 metriko toneladan asin hanggang second quarter ya 2024 yung malapod sa may 473.8 hektaryan Pangasinan Salt Farm dyan Barangay Saragosa, Balay na Bulinaw. Inkuanan Assistant Provincial Agriculturist Nestor Batalla, unaabot od 8,000 hanggang 10,000 metric tons katumbas na halos 50 milyon ya katidad. So target dad unaan yung cycle na salt production gimapunan bulan niya Nobyembre hanggang natan niya Desyembre. Sa kumadwan cycle at bulan niya Pebrero hanggang Mayo noong tumbok ya taon numarakop sa putangtan ang Gapore Bagyo target day 15,000 hanggang 20,000 na metric ton si asin may makakantidad od 75 hanggang 100 milyon. Unong at imbaganan Vice Governor Mike Ronald Lambino at ginawan ceremonial harvesting of salt makapan iteriyay trabaho tan livelihood at balay. In kwantumat na Governor Ramon Gico III malapo ng ginawa sa turnover at pamamalakad na salt farm at provincial government na lapuod sa private entity at walalay 70 salt farmers sunay dan na trabaho. Ilaluan met na gobernador sumarakap ya resulta na proyekto lalo od eksperimento so gagawin niya pambabatik at Abitlan Farm. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran. Quezon Integrated Provincial Health Office may payo upang maiwasan ang holiday blues ngayong holiday season. Si Mara Grezula sa ulat. Pinayuhan ng Quezon Integrated Provincial Health Office o IPHO ang publiko na alagaan ang sarili at panatilihin ang koneksyon sa pamilya at mga kaibigan upang maiwasan ang holiday blues ngayong selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Sa panayam ng RP Lucena kay Provincial Health Officer 1 Dr. Lorelai Salonga, sinabi niyang ang holiday blues ay labis na kalungkutan tuwing holidays. Kabilang aniya sa mga sintomas nito ang mababang energy,
mood swings, pagbabago ng sleeping patterns at sobrang pagod. Mahalaga rin aniya ang pagpapakonsulta sakaling hindi na mapigilan ang labis na kalungkutan. Dagdag ni Dr. Salonga, ang mga nakararanas ng holiday blues ay pwedeng lumapit sa Rural Health Unit kung saan may personnel na trained sa basic mental health services. Pwede rin aniyang lumapit sa Health Navigation and Referral Unit ng IPHO na magkokonekta sa pasyente sa iba pang eksperto sa mental health. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grisula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara Grezula. Provincial Director Police Colonel Peter Uy Limbawan pinangunahan ang installation ng bagong mga hepe ng pulisya sa Samar. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Ginpangunahan ni Provincial Director Police Colonel Peter Uy Limbawan ang installation sa mga hepe sa pulisya sa upat nga mga munisipyo sa probinsya sa Samar, partikular sa Santa Rita, Paranas, Hinabangan ug Gandara. Nagkamay-ada turnover of office ceremony sa Samar Police Provincial Office nga ginatenderan ni Gandara MPS Incoming Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Daryl Chua, Hinabangan MPS Incoming Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rex Pabunan, Santa Rita MPS Incoming Chief of Police, Police Major Kim Wendell Montilla, ug Paranas MPS Incoming Chief of Police, Police Captain Aldwin Asistol. Kinpaabot naman ni Provincial Director Police Colonel Peter Uy Limbawan aniya pasasalamat sa mga Police Commission Officers sa neralampas duha ka tuig nga excellent police service sa era previously assigned municipalities nga nakakontribuwar sa overall performance sa bugos nga puwersa sa Samar Police Provincial Office. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Surigao del Sur Wrestlers, kampiyon sa katatapos lang na Batang Pinoy 2023. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Nahimong overall champion ang Team Kamayo Wrestling Group sa Surigao del Sur sa bago lamang natapos nga Batang Pinoy 2023 niadtong Disyembre 18 hangtod sa 20 nga gipahigayon sa Valenzuela Sports Complex sa Kauluhan. Nahibaluan nga nagpakita sa ilang kahanas sa maong event ang Team Kamayo gikan sa Anibungan National High School sa Barangay Anibungan, lungsod sa Lianga. Nakakuha og 8 ka gold medals, 1 ka silver ug 5 ka bronze medals ang Team Kamayo. Tungod niini mapasigarbuhon si Governor Alexander Pimentel sa gipakita nga kahanas sa event nga wrestling sa maong grupo na mahayag usab og iyang kalipay ang gobernador sa kadungganan nga gihatag sa Team Kamayo. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nerissa Espinosa. Philippine National Police or PNP sa Indana nagsimula na ang kampanyang Iwas Paputok at Indiscriminate Firing ngayong holiday season. Narito ang ulat ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Tiyag na anasing kapulisan na Indianan in paglibot na nasabot pa si sila supaya kapanawag-tawakan in rayat tungod hapag pagang hapag pagkaisan jinis bustak-bustak iwan pagtimba kapag sampang sintahon bago. Habay tay Police Captain Ergie Wanawan nakura sin Indianan MPS sin Jumaat 5 bayaon tiyag na nila yung paglibot pagkay patrol car iwan na pagdihil mga babasahon tungod sa kapailigruhan dasin pagpagkay bustak-bustak. Mahugot agihiwanawan in pagkainakon kanila sin day nga barangay biya na sinhag kajatian. Hay nang putag limata bilang sin Bipad
at ahinya inti matawang kanila hapag libot hapat mapatumtuminha sin parkala ini. Habihaon makulang pa in pagkatainguan nila nagpapakay mga boga at walang taka. Iwan misan in bustak-bustak wayron pa isab sila nalalanggal nga nagdararang. Labi abdal agi hiwanawan ina magtuhi kapangawot kanila bang aon kataynghukan umusal. Sin jinis mga bustak-bustak iwan magpatimbak kasupaya magtuhi kasambakan iwan di na makamula pa. Dahil nga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.